binanggit din na dapat may regular, pero kayo po yung magde-decide kung ano yung regular na pagsisiping, no, na mag-asawa. Dahil ito nga ay para lalong sumigla yung ating relasyon sa ating asawa. And binanggit ni Brother Reg, sex is life, no sex, no life, no? So, binanggit din niya na are we still crazy with our spouse? So, tayo ba ay nabibighani pa sa ating asawa? So, yun po yung ating mga pinag-usapan. Hope na nare-refresh po kayo lagi pag binabalikan natin. And yung ating talk po ngayong gabi is about, yun nga binanggit ko kanina, is Christian parenting. At ang magbabahagi po sa atin, ang speaker po natin sa gabing ito ay yan, si Brother Job Kagingin, no? Nag-join po siya sa community ng 1995. Sila mag-asawa, and year marriage January 30, 1983. So 38 years na sila pong married. At ang name po ng wife niya si Sister Susan Kagingin. May isa po silang anak at lima ang kanilang grandchildren. And yung current service niya po sa ating community, siya po yung ating East Area District Coordinator. At yung favorite Bible verse po niya, what good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very soul. Very self. Ayun. So, yun po yung kanyang favorite Bible verse. And without further ado, pakilala ko na po ang ating speaker sa gabi ito, si Brother Job Kagingin. Take it away, bro. Good evening, good evening. Hello. Yan, yes, alam ko naman na very, audible ba? Naririnig ba? Yes po. Okay, good. Okay. So, magandang buhay sa inyong lahat. Yan, magandang gabi, magandang buhay. Good evening. Kanina, medyo maaga yata ang pagpasok ko, kaya kala ko kasi mag-start ng 6:30 or 7. Pero as of 7, ilan pa lang yung mga pumapasok. So, understandably naman kasi, yung palang talk yung last time was sex in marriage. Ano? So, baka yung iba, malayo pa yung kanila natin. Ito pa yung kanilang naisip o iisip. Kaya siguro medyo nahuli ng konti. Yeah. But anyway, our topic for this evening, ito nga yung masasabi ko, produkto noong talk number 4 ni Brother Reg. Yan. Yung sex and marriage, sapagkat dito papasok yung isang responsibilidad bilang mag-asawa, yung pagiging isang magulang. Yan. Kasi meron na tayong anak, kaya ito na ngayon yung responsibility ng magulang. Ito yung Christian parenting. Pag-uusapan natin yung Christian parenting. Yan. So marami sa atin, mayroong isa, may dalawa, may tatlo, may apat na mga anak. Pero with the exception of Brother Reg, 12 yata yung kanyang anak. Yeah. 12. Anyway, sabi niya kanina, nabasa ko doon sa summary, no sex, no life. Matindi talaga si Brother Reg. Yeah. No wonder why. Yeah. Anyway, ang ating topic, Christian parenting. No? Yung mga anak natin, masasabi natin, hindi ito atin, ano? Our children at ours, ito ay pag-aari ng ating Panginoon Diyos. No? Ang ating Panginoon Diyos has a plan for raising His children. Totoo naman, hindi lamang mga anak, but even yung pagmamay-ari natin, yung everything belongs to God. Our possessions, even yung ating buhay, pag-aari ng ating Panginoon. Kaya naman sinasabi ko dito na yung ating mga anak ay pag-aari belongs to God. And God has a plan for raising His children. Now, merong basic goal of parenting. Ano ba yung basic goal of parenting? Siyempre, we have to bring them up, ating mga anak, na maayos, no? With training and, of course, with teaching in accordance to the plans of the Lord. Sabi nga doon sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 6, 4b, ang sabi rito, and you, fathers, do not
provoke your children to anger, but educate them with the discipline and correction of the Lord. Yan. Sinabi dito, educate them with the discipline and correction of the Lord. Alam naman natin, pagka disiplina ang pinag-uusapan, iba-ibang approach o iba-ibang pamamaraan yung pagdidisiplina natin. But even then, ang bottom line dito, yung disiplinang mayroong pagmamahal. So, yun yung ating goal dito sa parenting o yung pagiging isang Kristiyanong magulang. We have to bring them up with the training and instruction in accordance to the plans of our Lord. Kaya nga tayo bilang mag-asawa, bilang mga magulang, we must diligently seek out God's purpose for them. Dapat alam natin, ano ba ang tunay na dahilan o purpose para sa ating mga anak na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos, and para ma-erase natin sila in accordance to His plan. No? Yung primary goal natin, ito hindi natin maitatatwa ito, our primary goal bilang magulang is to raise our children. Raising our children na dapat matutunan nila na yung ating Panginoon Diyos ang siyang nag-create ng lahat, siya ang nagbigay ng lahat, siya ang nagbibigay ng buhay sa lahat, at matutunan din nila na sumunod sa kanyang mga pamamaraan o yung kanyang plans para masunod yung kanyang plano para sa kanya. Now, there are principles for raising our children. Actually, there are 4. Yan yung principles for raising our children. Number 1, yung parents have been given the responsibility by God. So, meron tayong responsibility. Ito yung prinsipyo in raising our children in the Lord. No? Binigyan tayo ng responsibility ng ating Panginoon Diyos bilang mga magulang para yung responsibility na yan ay gagampanan natin actively and vigorously para ma-erase natin, para mapalaki natin yung ating mga anak na naayon sa kanyang kagustuhan. Nowadays kasi, yung mga magulang, especially this generation, nagkakaroon sila ng difficulty in raising their children, especially in this world of correctness. Maraming mga outside factors and forces na pumapasok ngayon. In the past, not like in the past, alam naman natin, yung tayo, we grew up then sa isang sosyedad na pinapaliwanag sa atin kung ano yung tama at kung ano yung mali. At natutunan din natin noon na ang ating mga magulang ang siyang has the primary authority figure sa buhay natin bilang mga anak. Pero sa ngayon, kung titingnan natin yung mundo, malaking pagbabago sapagkat ang mga anak natin ngayon nagre-react na sila sa mga unprecedented immorality, even doon sa anti-family, at gayon din naman doon sa anti-parent concept. Saan nila nakukuha ito? Well, sa schools, and most especially dito sa mga social media na wala nang nagre-regulate. Basta't meron kang gadget, you can open up your internet and surf, and nakakapag-explore na sila. So kung hindi natin sila babantayan at hindi natin sila gagabayan, ay talagang may iba yung kanilang landas. Well, this responsibility rests especially dapat sa ating mga husband, sa mga father. Sabi doon sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, and you fathers, do not provoke your children to anger, but educate them with the discipline and correction of the Lord. So, inulit yung kanina doon sa basic goal of parenting natin. So, inulit. So, binigyan din ng mga magulang, especially ang daddy, ay merong special way of raising our children. Yung mother ay shares the responsibility. Nagko-complement, nagsusupplement sa responsibility. In other words, tandem ito, merong unity ang mag-asawa para sa pagpapalaki ng mga anak. And together with this responsibility, binigyan din tayo ng authority over our children. Napakabait ng Panginoon sapagkat with the responsibility na ibinigay niya sa atin,
He has given us also the authority. Now, this authority, dapat itingin din naman natin sa tamang definition ng authority, yung kahulugan ng authority. Remember, with this responsibility and with this authority, ang ating Panginoon Diyos nag-expect sa atin na yung ating mga anak ay susunod sa atin. Na hindi magiging disobedient, but rather will obey us and respect us as parents. So sabi po sa Efesos chapter 6 verses 1 to 3, children, eto merong utos sa mga ating mga anak. Sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Efesos chapter 6 verses 1 to 3, sinasabi po rito para sa ating mga anak, children, obey your parents in the Lord. For this is just. Honor your father and your mother, and this is the first commandment with promise, so that it may be well with you and so that you might have a long life upon the earth. So tayo bilang mga magulang, naranasan natin bilang maging isang anak. So kung titingnan natin, we could ask ourselves, did we obey our parents in the Lord? And did we honor our father and mother? Alam naman natin, ito yung first commandment with a promise. So we could ask ourselves, now, kung nagampanan natin ito at naayos natin, na-correct natin, then, masasabi natin na mag-guide natin, malilid natin yung mga anak natin sa tamang landas. Now, yung parental authority should be exercised with firmness. So, binigyan tayo ng authority, but it should be exercised with firmness. Ano po ba yung firmness? Ito po yung steady or application of a steady but not excessive power or strength. Hindi naman yung sobra. Sabi nga ang lahat pagka sobra ay hindi na rin maganda. Ang nagiging effect nun hindi rin nagiging maganda. So sabi rito, we should exercise with firmness yet lovingly so as to lead children to the Lord. So pagka hindi natin ginawa ito, we will not be able to lead our children to the Lord kasi magkakaroon ito ng negative effect or negative impact. Sabi po sa chapter sa Colossus chapter 3 verse 21. The same din ito, fathers, do not provoke your children to indignation. Ano ba yung indignation? Unfair treatment, lest they will lose their heart. Napakahirap na sitwasyon o experience pagka ito yung naranasan ng ating mga anak. So sa Ephesians again sa 6 and 4, ganun din ito, no? Your fathers do not provoke your children to anger, but educate them again, no? With the discipline and correction of the Lord. So with the authority na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, well, we do not use our authority to relieve our own frustrations. Yung bang depressed tayo, frustrated tayo, so ang ginagawa natin, pinagbabadingan natin yung mga anak natin. No? We should not cover our laziness and mistakes sapagkat ang mga frustrations sometimes, resulta ito ng ating mga maling gawain o kaya naman yung pagiging hindi natin, o yung laziness, no? Sinatawag. We should protect our self-esteem and excuse our failure to listen. So, meron kasabihan kasi, 99% of the failures daw come from people who have the habit of making excuses. So take note of that, mga kapatid. Yung making of excuses ng habit, 99% daw of the failures come from the people who have the habit of making excuses. So in number 3 po, children left to conduct their own lives. So ibig sabihin po nito, kung papabayaan natin yung ating mga anak on their own, na hindi pa sila handa, imagine natin what will happen to them. No? Magiging, they will be trained, no? By the world and the flesh and the devil. No? Mapapariwara sila sapagkat walang sapat na patnubay, no? Coming from us. And there are 4 actually things na makaka-apekto pagka ang mga anak natin ay pinabayaan natin. No? Hayaan lang natin sila on their own. Unang-una yung kanilang kaisipan. Remember, ito yung easiest tactic ni Satan para guluhin niya yung kaisipan ng ating mga anak. Dinadivert niya yung attention ng kaisipan ng ating mga anak into what? Into where?
nowadays, alam naman natin, yung TV, especially yung gadgets, ano, music, internet, and everything, ano. Itong mga bagay na ito, walang ibinibigay kundi yung self-satisfactions lamang. No? So dito, papasok si Satan, ito yung kanyang tactic. No? Ita-divert niya yung attention ng ating mga anak, no? Kung pababayaan natin sila. Dapat may patnubay din, ano? Para maging clear yung kanilang pag-iisip. Now, yung isa naman, yung choices. Kung minsan kasi, ang mga bata, pagka na-experience nila na yung kanilang choice ay mali, yan, ang nangyayari, si Satan papasok. I-instill niya sa puso at kaisipan ng ating mga anak yung tinatawag na attitude, yung give up attitude. Yung ayaw na mag-exert ng effort, ayaw na mag-try muli. Yung nag-give up easily. So imagine, sa murang kaisipan ng ating mga anak, pagka yan ay na-instill sa kanilang kaisipan, dadalhin nila yan hanggang sa sila ay maging mature. Then yung pangatlo, yung disappointment. Yung heartaches, yan. Maging concerned tayo once na na-experience ng mga anak natin yung disappointment, especially yung heartaches. No? Marami sa mga kabataan ngayon, mga kids, mga teens, even youth, na-experience ito. No? And eventually, ang nangyayari, pagka na-experience nila ito, anong nangyayari? They will blame and ask, sino yung ating Panginoon Diyos? Where was God? Bakit niya inalaw ito? Ito yung trabaho din ni Satan ito. Pumapasok na naman siya dito sapagkat gusto niya magkaroon ng pagdududa, no, yung anak natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya dapat magabayan talaga natin yung mga anak natin, masamahan natin, ma-comfort natin during this time of heartaches and disappointment. Kasi once na hinayaan natin sila, sometimes this lead to marami na nangyari yung suicide, no? Kasi hindi natin inaalam, hindi natin parang pinapadama yung ating pag-care sa kanila pag sila ay nakakaramdam ng ganitong feelings. So, in number 4, actually there are 5 pala. 4, yung insecurities. Yan. Kuminsan kasi yung mga anak natin pagka nagkakaroon sila ng insecurities, pagka hinayaan natin sila hindi ginabayan, hinayaan natin sila on their own, magkakaroon sila ng insecurities. Sabi ko kanina, magkakaroon sila ng fear of failure at gayon din naman, magiging conscious sila sa kanilang image. No? Minsan, dinadown nila yung sarili nila. So, in other words, yung insecurities na di-develop sa kanila. Gayon din naman, pagka hinayaan din natin sila, yung schedules naman nila, no? Kasi si Satan dito papasok muli. Gagawin niya napaka-busy yung ating mga anak. Yung overschedule niya yung ating mga anak. Especially yung mga preteen at saka yung mga teenagers na mga anak natin. If not be guarded, papasok si Satan. Yung kanyang plano ang mapangyayari. Like for example, kung meron tayong family gathering, especially, or yung family getting together na sisimba, sometimes inuunahan na sila noong ni Satan na, huwag ka nang pumunta dyan, huwag ka nang pumunta sa simbahan. So, ganun. So, we have to be on guard with our children. Huwag natin silang aayaan independently, but rather, lagi natin silang gabayan. Yung number 4, parents should provide a Christian environment. So, ano po ba itong Christian environment na to? Okay, kung sila lang, mahihirapan sila, no? Mahihirapan sila sapagkat hindi nila alam kung anong gagawin nila. So, we being parents have the responsibility din. Remember that yung powers and forces ng mundo ay napakalakas. It's good that we have our community. It's good that we have our community. Ano pa yung community natin? Missionary families. So kung may anak tayong kids, may anak tayong youth, at saka kung meron naman tayong mga anak na mga singles, we could bring them in our community. No? Isama natin sila sapagkat dito we could be assured na yung kanilang nakakasama ay guided, no? Magiging
maayos, no, yung kanilang buhay bilang isang bata, bilang isang teenagers, sapagkat sila ay nagagabayan ng ating community, especially yung ministry ng family ministries. So ano naman po yung goals of Christian parenting? Actually, meron pong tatlo. Yeah. Yung goals of Christian parenting, well, we must aim at raising our children. No? Kailangan yun yung goal natin. We must raise our children na matutunan nila kung paano mahalin, kung paano pagsilbihan ng ating Panginoon Diyos. Yun yung ating number one goal. No? Malaman nila, makapag-relate sila na ating Panginoon Diyos, siya yung ating Creator and the Father. Siya yung naglikha ng lahat, sa Kanya nanggaling ang lahat, siya ang ating Ama. They should be able to know that and relate to that, na ang totoong Diyos ang siyang pinagmulan ng lahat. Yan. Na ma-develop din sa kanila yung characteristics of Christ. No? Alam naman natin kung ano yung mga characteristics ng ating Panginoon sa Kristo. Very loving, humble, obedient, generous, halos lahat na nasa ating nasa characteristics ng ating Panginoon sa Kristo. Dapat ma-develop sa ating mga anak, no? Itong mga virtues na ito. Yan. So, in number 2, children must also learn to love. Hindi lamang yung immediate families, but rather, even yung other Christians as their brothers and sisters. No? Kailangan matuto silang magpakita ng paggalang at pag-honor, no, do sa ibang tao din. No? Sa Romans chapter 13 verse 7, it says, therefore, render to all whatever is owed, taxes to whom taxes is due, revenue to whom revenue is due, fear to whom fear is due, honor to whom honor is due. In other words, we have to respect. No? Magkaroon, in other words, matutunan nila yung pag-respeto doon sa sa mga bagay na yon. And honor, no, other people as well. Especially yung mga magulang tayo, no. Dapat yung respeto ay hindi mawawala sa kanila, especially sa ating mga magulang, sapagkat meron ding kautusan, no, sa ating mga anak. Ito po ay kuha din sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 6, verse 2 and 3. Sabi po dito, honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise. So Ephesians 3, so that it may be well with you and so that you may have a long life upon the earth. So inulit na naman din po itong verse na ito, no? Especially patukoy doon sa pagbibigay respeto sa mga magulang. Okay. They must also learn how to serve. Pagsisilbi sa ating bilang mga anak, sa ating pamilya, sa community, sa simbahan, they must learn how to serve. Pagtulong sa gawaing bahay, pagtulong sa pag-aayos ng kanilang mga personal na pangangailangan. They must learn that, no? Para alam natin na at the end of the day ay dadalhin nila yan sa kanilang paglaki. So, in number 3 po, we must train our children to deal with secular life. Ano ba yung secular life? Ito po yung pamumuhay outside the church. No? They must know how to relate to the world around them. So dito dapat maging careful din sila in relating to the world. No? Especially yung environment na tinatawag. Alam naman natin yung environment nowadays, yung tutok natin dapat sa kanila ay hindi dapat mawala. No? So we have to train them, no? Para at least alam nila kung paano mamuhay sa henerasyon ngayon o sa mundo natin ngayon. So they should learn also the practical skills they will need in daily life. Yung bang matutunan nila yung responsibility nila, yung basic skills, practical skills, like nung bata sila, dapat matutunan nila yung pag-aayos sa kanilang sarili, pagbabrush ng teeth, pag-aayos ng kanilang mga gawaing aralin, pag-aaral, something like that. Even up to the time na marunong silang mag-drive a car, kailangan matutunan din nila yan.
They must learn also how to work and earn a living, no? One suited to the child. Ito yung, well, this should not focus on status and society values, but rather, doon sa trabaho na kung saan nakadedicate sa ating Panginoon, yun yung dapat nakafocus. No? We should not subject children to the kind of pressure. Kung minsan kasi sa ating mga magulang, dapat itong gawin mo, ito dapat ang kunin mo. Kasi ito yung mangyayari sa'yo pag ginawa mo. So we should not subject our children to the kind of pressure. Pressure yung mga anak natin. Ano? Kung minsan nahihirapan din sila. No? So, dapat maunawaan nila yan at matutunan nila. Tayo mga magulang din, no, dapat alam natin kung ano magiging consequences noong pag-i-impose natin sa kanila, kung ano yung kanilang dapat gawin, at kung ano yung kanilang kukunin in the future. So they must learn also in the world but not compete. Yan. Learn to be in the world but not compete. So dapat matutunan nila na nabubuhay sila sa mundo, pero hindi sila dapat maging sakop ng mundo, makasakop sa mundo. They have to learn how to maintain Christian beliefs and standards. Especially now, itong mundo natin ngayon ay becoming increasingly pagan. Yung bang having religion other than the main religion. So marami na ngayon dito. So careful din ang mga anak natin dito. So we as parents, we must teach them and taught them dito sa buhay, sa mundong ito. They should know also how to handle their emotions and relationships in a way that they will develop their Christian character and personality. Now, yung emotions and relationships, actually yung emotions plays a key part in reactions. Yan. Malaking role yung emotions doon sa reactions kasi emotions when not handled carefully can cause a toll on emotional health and sometimes interpersonal relationship, especially when they start to feel out of control. No? So dapat they should know how to handle their emotion and relationship. We must teach them on how to handle their emotions and relationship in a way that will develop their Christian character and personality. Yan. So yung ano naman, meron tayo dito yung means of training our children. So means in training our children, actually, there are three. Okay, yung number one, actually daw, ang sabi dito, merong three elements ang means of training our children. Ano ba itong mga elemento na ito? Yung una, yung example. Yung pangalawa, yung teaching. And yung pangatlo ay discipline. So, hindi pwedeng mag-stand alone ng isa, but rather, lahat ng ito ay necessary. Kailangan. Okay, crucial. Ito yung crucial. Yung unity of mother and father. Dapat nagbi-blend yung father and mother. They have to be blended with each other. Kung tatay lang ang mag-raise ng ating mga anak, what will happen? So, siyempre, yung interest would be more on male interest. Kung mother lang, especially kung ang anak mo ay lalaki, magiging interest yung feminine interest lang. So, dapat kasi, merong tinatawag na nagbe-blend, no? Dapat merong mother and father role in raising our children, set aside yung isa. So, yung isa naman yung example, okay, we as parents, alam naman natin, yung mga anak natin, minsan idolize tayo, ginagaya tayo. So, we as parents, we have to take note of this. We must live what we teach, no? Parents must live what they teach. Yan. Ito nga sabi dito, the life you live is the lesson you teach. Sabi doon sa quote with Elizabeth Ryder, ano? And we should communicate also joy and excitement in our Christian life and service. So, tayo bilang mga servants ng ating community,
we should communicate joy and excitement. Dapat makita nila sa atin, ano? Yung joy and excitement, especially doon sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano at yung service natin, not only here in our community, but also doon sa ating mga parishes, sa ating simbahan. So, we need to submit themselves fully to the Lord, no? Letting Him train and teach us. We try to train our children. Kaya nga, we need to be part of a Christian community and be faithful to our covenant. So, we've been called, sabi natin, we have been chosen to be a warrior of this community, to be a soldier of this community. So, we have to be very, very faithful to our covenant. No? Lahat naman tayo, meron tayo si covenant. No? It was discussed even before. Siguro nasa sa inyong mga wallet o nasa sa inyong mga bags ng covenant natin. So, try to read that very often, no? Especially during the time na minsan parang feeling natin na, uy, mukhang nagiging ano na ako ngayon hindi na ako masyadong nagiging active. Basahin mo yon para ma-remind mo rin tayo sa covenant natin with our community. Because here in our community, we receive what we call formation, even yung direction, support, and most especially yung nourishment or yung spiritual nourishment. Now, doon naman sa teaching, actually there are 5. Okay, let us teach basic Christian truths. Yeah. When we instruct our children, pag tinuruan natin ang ating mga anak, we are not simply presenting yung list of rules to follow. Yeah. But we are letting also our actions speak, by training them according to God's standards. We, as parents, we've been here in our community, we've been struggling to live a righteous life. We must provide our children yung bang understanding na makita nila na yung kanyang binibigay na aral sa atin ay nagagampanan natin, na isasabuhay natin. Dito makikita ng mga anak natin kung ano yung Kristiyanong pamumuhay natin at kung paano tayo bilang member ng ating komunidad. At tayo makakasiguro kung tama yung ating ginagawa bilang mga magulang, then we are assured na pagdating ng tamang panahon at nag-mature na yung ating mga anak, they will develop a habit of doing right, serving God by making their own decisions. So, masasabi natin tama yung ating pagpapalaki sa ating mga anak. We must explain what we are doing and why. Sabihin natin, ginagawa natin ito dahil at bakit? Dahil naging merong pagpapaliwanag para maintindihan at maunawaan nila personally yung nais ng ating Panginoon. So, kasi we are being guided and we are being led by God to do things in accordance to His will, in accordance to His ways. At kaya natin ginagawa ito dahil gusto ng ating Panginoon. We must give all information also and perspective to help them form Christian attitude and values. Saan ibabase ito? Doon sa day-to-day events of life natin. So dito makikita nila yung nangyayari sa buhay natin on a day-to-day basis. And yung day-to-day events na to afford us so many opportunities. We observe other people to increase yung ating knowledge and yung spiritual growth din natin para ma-impart din natin sa ating mga anak. And I hope na nagagawa ito, but sabi ko nga, napakahirap dahil with the factors, yung outside factors, nowadays, kung minsan, nawawala ito. We, parents, sometimes, napapasunod na halos din yata. Especially, yung paggamit ng ating mga gadgets, yung ating paggamit ng mga cellphone. Yung bang pagising sa umaga, cellphone ka agad. Titingnan kung may message, titingnan kung mayroong bagong balita. Kaya naman sa mga TikTok trending ba yun? May TikTok daw dyan Okay. Doon sa day-to-day events of life natin, siguro we have to
monitor that, we have to assess that, we have to change that if necessary. Kasi once na ito ay hindi nabago sa atin at nakikita sa atin ng ating mga anak, definitely, our children will follow us. Susunod din sila kasi ginagawa natin. Okay, number 5, yung discipline. Ano ba yung discipline? Pagdidisiplina sa ating mga anak. So lahat naman tayo ay naka-experience, no? Yung disiplina na tinatawag sa ating mga magulang, iba-ibang klaseng disiplina. Merong malumanay, may mahinahon, merong matinding magdisiplina, di ba? Pero remember, yung disiplina na yan na nanggagaling sa magulang, dapat is an expression of love, pagmamahal. Pero ang Panginoon Diyos gusto niya merong consequences, no? Yung mga anak natin, especially yung mga hindi sumusunod, no, sa kanilang mga magulang, yung mga sumusuway sa kanilang mga magulang, gusto ng ating Panginoon Diyos merong consequences dyan para doon sa mga anak natin. So discipline actually includes instruction, training, correction, chastisement, so marami. But we're focusing on physical discipline. When we say physical discipline, meron yung tawag nito, yung physical, no, na nangyayari. No? Sino pa ba sa atin ang namamalo? Gumagamit ng pamalo? Sino ba sa atin ang namamalo sa pamagitan ng ating kamay? Saan natin pinapalo? O saan natin kinukurot? Yung mga ating mga asawa, mahilig mangurot. Yan. Ako, yung kurot, kung minsan, okay lang, diretso ang kaso, pag kurot, pataas pa. Tinataas pa pag sakit nun. Okay, imagine that, no? So, dito sa disiplina, especially physical discipline, dapat mayroong pamamaraan din. Pagpalo, dapat sakit lang. Huwag tayong gumamit ng kaanumang bagay. Dapat ipaliwanag natin kung bakit natin nagawa, bakit natin sila pinagalitan, bakit natin sila napalo. Dahil alam natin sila ay mali. Dahil alam natin, itutwid natin yung kanilang pagkakamali. At alam natin, sila ay matututo. Okay? And meron ding biblical wisdom doon sa pagdidisiplina sa ating mga anak. No? Doon sa Colossians chapter 3 verses 20 and 21, it says, "Children, obey your parents in all things." So maliwanag dito, in all things, dapat sumunod yung ating mga anak. "For this is well-pleasing to the Lord. Fathers, do not provoke your children to indignation lest they lose their heart." So merong, sabi dito, merong obey your parents in all things. Pero Father, do not provoke your children to indignation lest they will lose their heart. Yun yung pakakaiwasan natin. Yung sobrang paggamit ng power and authority na wala naman sa tamang pamamaraan, nagkakaroon ng malaking impact. No? Nagki-create ng fear, na-instill sa mind nila yung fear. No? Instead of having yung self-confidence in themselves, nawawala yun. So it must be done in a right way, mga kapatid. Not provoking the child to anger, kasi once na nagalit yung ating mga anak, nagkakaroon sila ng tinatawag na hatred, no, sa kanilang mga puso. Discipline is a sign of sonship. Sabi dito sa Proverbs 13, verse 24, "He who spares the rod hates his son, but he who loves him urgently instructs him." So, tuturuan natin, papaliwanag natin ano yung kanyang pagkakamali. Dito, may papakita natin yung ating pagmamahal sapagkat concern tayo dahil ayaw nating madala nila ito sa kanilang paglaki para ma-correct yung dapat na i-correct sa kanila at maiwasan sa pagdating ng araw ay magawa pa nilang para masabi din nila pagdating ng araw, tama ang aking mga magulang. Well, physical discipline actually is necessary
Sabi po dito sa Proverbs 23 verse 13. Do not be willing to take away discipline from a child. So, tama po, no? Necessary yung kailangan yung pagdidisiplina. For if you strike him with a rod, he will not die. Sa 14 naman po, you will strike him with a rod, so shall you deliver his soul from hell. So, yung pag-didisiplina ay inaakay natin ng ating anak patungo sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. And discipline must be right, must be done in the right spirit. Not harsh and cruel. Sabi ko na kanina, dapat nasa tamang pamamaraan. Hindi labis, no? Hindi sobra. Should not be harsh and cruel. And not so rigid that the child turns away from God. Huwag natin hayaang magkaroon ng thinking yung ating mga anak na magalit, no? Magkaroon ng pagkakataon na tumaliwas sa sa ating Panginoon Diyos, no? Yung kaya naman hindi sumunod, no, sa ating Panginoon Diyos. Must take place in the context of what? Yung ating pagdidisiplina daw must take always in the context of a loving, personal relationship. Tayo, mga anak natin yan, di ba? Tayo, kanilang mga magulang. Ang mga magulang naman, ang concern natin para din sa ating mga anak, sa ikabubuti nila. Kaya kung tayo ay magdidisiplina, dapat nasa context ng pagmamahal o kaya naman yung context of a loving personal relationship. And discipline must not be done on the basis of feelings. Ibang feel mo lang, pagalitan siya, feel mo lang na saktan siya. But of course, according to consistent established rules, no, parents need to be united behind consistent policies for discipline. So, hindi lamang doon sa feeling, but rather, doon sa base, doon sa kautusan, base doon sa aral ng ating Panginoon Diyos, dapat doon natin ibase, no, yung ating pagdidisiplina. Ito ba ay naaayon? Ito ba ay tama? Ito ba ay kagustuhan ng ating Panginoon Diyos? Sapagkat ang aral ng ating Panginoon Diyos ay kompleto regarding doon sa pagpapalaki ng ating mga anak. And there are other forms of discipline. Yung consequential discipline, well, kumisan, ito na nga yung sinasabi natin na sinasabi natin yung pag ito ay ginawa mo, ito ang mangyayari. Ito yung consequential discipline. Parang binibigyan natin sila ng precaution, no? Na huwag mong gawin yan kasi pag ginawa mo yan, ito mangyayari sa'yo. Something like that. So, ito yung tinatawag na consequential discipline. Ganyan din naman, meron ding verbal correction. Ito naman, appropriate ito when dealing with an occasional lapse by a usually responsible child or when dealing with older children who have basically good relationship with the parents. So, kailangan din naman ng verbal correction. No? So, use of rewards. Sometimes, ang discipline, ginagamit din naman natin by using rewards. No? Pagka nagampanan mo yan, nagawa mo yan, meron kang incentive. No? Parang ina-appreciate natin, no? Yung pagtalima ng ating mga anak, yung pagiging obedient ng ating mga anak, yung pagiging respectful ng ating mga anak. Remember, yung disiplina ay napakahalaga para sa ating mga anak. Kaya pagka may kulang o kaya kulang yung ating disiplina, what will happen? Sabi nga lack of discipline ruin a child. So pag kulang daw ang pagdidisiplina, ano nangyayari sa ating mga anak? Napapariwara sila. So yung gabay natin dapat nandiyan lagi. Kaya meron tayong responsibility na dapat talagang kampanan. No? Itong responsibility nito, although binigyan tayo ng authority, we have to yung authority, bigyan naman natin din naman din yung ano ba itong authority na ito na binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Dito nabanggit ko kanina yung pagdidisiplina, dapat hindi rin sumusobra yung authority na binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Now, para po sa ating
Ngayon, and we have to remember this always, yung ating mga anak does not belong to us. At dapat malaman din natin, yung ating Panginoon Diyos ay may plano sa kanila. Katulad natin, naging mga anak tayo, at gayon din naman, may mga plano din ang ating Panginoon Diyos na naging plano sa ating Panginoon Diyos. Yung role natin, nating natatandaan, bilang mga magulang, is to raise them up, no? According to His ways, according doon sa pamamaraan ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung tayo ay susunod sa ating Panginoon Diyos, we can count on His wisdom and strength para i-raise natin yung ating mga anak sa tamang pamamaraan. At as our children choose the path of life, pagdating ng araw na pinili nila, then there is assured that the continuity of vibrant Christianity through the generations. So, na ilipat natin, na i-convey natin, na ilipat natin. So, God chooses us, we as parents, God chose us with great care. No? Talaga namang pinili na tayo with great care sapagkat alam niya na gagampanan natin yung tungkulin na binigay niya sa atin. God entrusts to us our children for a very, very specific care. Gusto ng ating Panginoon Diyos to know that kind, firm correction will train our children specifically to obey Him. No? Consistent, loving correction help our children learn biblical truths like self-discipline. And remember this, mga kapatid, by applying God's standards, we as parents can receive God's blessings. So with that, mga kapatid, maraming salamat. At muli, magandang buhay sa lahat. And thank you again for this opportunity na makapagbigay panayam for, I don't know, end time. I don't know kung ano yung end time na pagbibigay ko ng panayam sa inyong chapter. Thank you once again and good evening once again. Thank you po. Palakpakan po natin si Brother Jom sa very powerful niyang talk sa gabing ito. And ayan. Marami na naman po tayong natutunan